Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, baka maaari naman nating lingunin yung nasa kanan o nasa kaliwa natin. Pwede po tayong kumaway, magbatian. Dahil ang bawat isa po sa atin, ang presensya ng bawat isa sa atin ay isa pong pagpapala. Kung tayo po ay mahilig mag-abang ng himala, yung magising lang tayo sa umaga na tayo'y buhay, at mayroong pagkakataong pasalamatan ng Diyos, ito po'y napakalaking bagay o napakalaking example po ng katapatan, kabutihan ng Diyos sa atin. Wagas nga po at dakila ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan ay nararanasan ng lahat. Ayon po sa mga awit, 75, 1-3, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Opo, Panginoon, mas batid niyo po ang nilalaman ng aming mga puso. Layunin nga namin na ikaw ay papurihan at pasalamatan. Amin kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pagdulog sa inyo, Panginoon, pinubuksan namin ang aming mga puso. Hinahayaan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa mga buhay namin. Patuloy, Panginoon, na himukin niyo po kami, buksan ang aming kaisipan sa mga bagay na sasabihin niyo po sa amin upang patuloy kaming masakop ng iyong banal na Espiritu at patuloy na mabago ang aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang hapon mga kapatid. Ngayon po tayo babasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 4. Babasahin po natin ang verses 12 to 20. Galatians 4, 12 to 20. Sa ating pong mga pew Bibles, yan po ay matatagpuan sa page 1172. Page 1172. Galatians 4, verses 12 to 20. Tayo po'y lahat ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sabay-sabay po. Brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. What then has become of your blessedness? For I testify to you that if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me. Have I then become your enemy by telling you the truth? They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them. It is always good to be made much of for a good purpose, not only when I am present with you. My little children, for whom I am again in anguish of childbirth until Christ is formed in you. I wish I could be present with you now and change my tone, for I am perplexed about you. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Tayo po ay saglit na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo pong magbigay linaw sa aming mga pag-iisip at tulungan niyo po kami na sundin ang aming matututunan sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Susubukan ko pong tumayo ngayong hapong ito sapagkat meron po akong
bagong device. Hindi nyo po nakikita sapagkat natatakpan po na aking pantalon. Pero meron po akong bionic leg, no? Hindi po siya prosthetic, brace lang po siya. Huwag kayong maglala, hindi po pinuputol ang aking paa, no? Pero brace po siya at hopefully matulungan niya ako sa aking pagtayo at pagtuturo sa harap ninyo ngayong hapong ito. Tayo nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng aklat ng Galatians na pinamagatan nating No Other Gospel, Stand Firm in Your Freedom. Ang title po ng mensahe ay Isang Pakiusap na May Tunay na Malasakit. Isang pakiusap na may tunay na malasakit. Bago po ako magpatuloy sa aking pagtuturo, nais ko pong i-remind ang ating kongregasyon, baka po merong mga young adults na naririto ngayon. Meron po ba mga young adults between the ages of 20 to 40, no? Kami po, lampas na po kami doon, pero baka sa inyo, meron po ba? Ha? Wala, no? Either hindi nyo ako pinapakinggan o kayo ay mga sinungaling, no? So, ayan, mga ages 20 to 40, kasama pa rin po kayo. Maaari po kayong mag-attend ng Refuge Young Adults Retreat sa August 22 to 24. Pause, rest, and reflect, no? Maganda po yung lugar na ating pong pagpupuntahan sa retreat. Yan po ay sa Timberland. At binaba na po namin ang presyo, 3,500 na lang po. At kung hindi po ninyo kaya na bayaran ang fee, no? Meron pong mga nag-offer ng sponsorships, no? So first come, first serve po yung sponsorships. Mangyari po lamang na kayo ay magtungo sa ating lobby mamaya at meron pong booth doon para sa mga nais sumama sa retreat, no? So sumama na kayo, no? Dahil ilang beses na po namin ulit yung announcement, mamaya po baka ulitin ko po ulit kung wala pa rin pong mag-register, no, sa inyo. So sa hapong ito, kakaiba pong Apostol Pablo ang ating makikita, no? Sa mga nakaraang mga lesson natin, yung mga nakaraang passages na ating pong inaral, parang mabagsik po si Apostol Pablo sa kanyang pananalita at sa kanyang pagsulat sa mga taga-Galatians. Sa chapter 1, doon palang opening verse niya, sabi niya, I am amazed, sabi niya, I am amazed that you are so quickly departing from the faith dahil meron daw pong nagtuturo ng false gospel, no? At sila naman ay nagpapadala. Sa chapter 2, kanya ring ipinaglaban pa ang kanyang sarili sapagkat merong pumupula sa kanya at parang dinudungisan ang kanyang reputasyon para hindi paniwalaan yung kanyang gospel na tinuturo, no? At ito nga yung mga Judaizers, mga Hudyo o mga Hintil na naging Hudyo na naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa sa pagsunod ng kautusan ng mga Hudyo. Pagdating sa chapter 3, sa chapter 4, nabatid natin kung paano parang gigil na gigil si Apostol Pablo na kanyang inulit. Sa chapter 3, sabi niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" No? Sino ang sinong parang bumulag sa inyo? Sino ang parang nagmamagic sa inyo? Bakit kayo naniniwala sa isang paniniwala na inyo nang tinalikuran? Bakit kayo yayakap sa kautusan ni Moises? Kayo yung mga hentil. Hindi naman kayo pinalaki sa kautusan at tradisyon ng mga Hudyo. Kaya po siya ay gigil na gigil sa kalooban po niya. Pero pagdating po sa verse 11, sabi niya, I am afraid I may have labored over you in vain.
lumalabas na po ng kaunti ang kanyang puso. Lumalabas na po ng kaunti yung malambot na part ni Apostle Paul. No? Kasi sa pag-aaral natin ngayon, makikita natin ang mapagmalasakit na puso ng isang tunay na pastor na nagpakita ng tunay na takot sa bulaang katuruan na tila pinakikinggan ng kanyang mga inaalagaan. Binasa po natin yon. Pinag-aralan natin sa verses 8 to 11 last time. Sabi niya doon, formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. But now that you have come to know God, so alam niya na sila ay nanalig na sa Panginoong Hesukristo. But now that you have come to know God, or rather, to be known by God, isang napaka-importanting katotohanan, na kung hindi tayo kinilala ng Diyos, kung hindi tayo minahal ng Diyos, hindi natin kayang mahalin ang Diyos. Tayo'y patay sa ating mga kasalanan. Tayo'y bulag sa katotohanan. Tayo'y bingi sa Kanyang tinuturo sa atin. Datapwat kung hindi siya magmamahal sa atin, hindi po tayo magmamahal sa Kanya. Ang sabi pa niya, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Bakit kayo bumabalik doon? Hungkag, empty yung mga principles na iyon. Yung pong salitang worthless, ang sa ibang translation po ng English Bible, beggarly, no? Sapagkat yung salita na yon ay isang nanlilimos na walang kahit na anong merito sa kanyang buhay. At dahil doon, sabi nga niya, bakit kayo bumabalik doon? Whose slaves you want to be once more? Gusto niyong maging alipin muli? You observe days and months and seasons and years. Kaya nung sinabi niya yon, so obviously, itong mga kanyang inaalagaan sa Galatia ay parang sumusunod na sa mga kautusan. No, nagse-celebrate na sila ng Sabbath, nagse-celebrate na sila ng Sabbath year, no? Nagse-celebrate na sila ng mga feast ng mga Hudyo. Sa kaya sabi ni Pablo, I am afraid. Ako'y takot na takot. I may have labored over you in vain. Yung salita pong labor, parang yung labor ng isang ina na nanganganak, no? In fact, sa verse 19, madadaanan natin yun mamaya. Sabi niya, my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Ganun po kalalim, ganun po kasidhi ang kanyang pananawagan sa kanila. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit nyo tinatalikuran ang katotohanan inyo ng niyakap at nagbabalik kayo sa pagkaalipin ng mga bagay na hindi naman totoo? Ito ay nagtangkang sumira sa kanilang matamis na kaugnayan at hudyat ng kanilang pagtanda ng paurong bilang mga mananampalataya. Masidhi ang kanyang pag-apila. Makikita ninyo sa mga babasahin nating mga talata. Masidhi ang kanyang pag-apila sa kanila na manatili kay Kristo at sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya. Yan po ang kanyang ipinaglalaban mula pa sa umpisa ng Galatians, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus at hindi sa pagsunod sa kahit na anong kautusan o paggawa ng kahit na anong mabubuting gawa. Ang paggawa po ng mabubuting gawa ay hindi kailangan para tayo ay maligtas. Ngunit, ang tunay na ligtas kay Kristo Jesus ay gagawa at gagawa ng mabubuting gawa. Bueno, tingnan natin ang unang punto, ang pakiusap na mula sa puso.
verses 12 to 14. Sabi niya, brothers. So makikita nyo, ang kausap niya ay tinuturing niya ang mga mananampalataya na. Brothers, sabi niya, I entreat you, I beg of you, nagmamakaawa ako sa inyo, nagsusumamo ako sa inyo, sabi niya. Become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong. You did me no wrong. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. No? And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. Meron po siyang bodily ailment. Meron po siyang sakit, no? Katulad ko po na meron pong sakit, no? Kaya ngayon, masakit na yung aking tuhod, uupo na po ako kung inyong mamarapatin po. Sinubukan ko pong tumayo, I tried, but I have failed, no? So, mawalang galang na po, tayo po'y magpapatuloy na ako ay nakaupo. Ang pakiusap niya ay mula sa puso. Iniwan ni Pablo ang kanyang buhay sa ilalim ng batas. Siya po ay Hudyo. At hindi lang Hudyo, lumaki siya na Hudyo ng mga Hudyo na sumusunod sa lahat ng kanilang mga patakaran at kautusan. Lahat ng kanilang mga tradisyon at ritual, sinundan niya po lahat. No? Kumbaga siguro, pareho ito ng mga, alam niyo yung mga, yung pinanganak sa pananampalataya natin. No? Katulad ko po. No? Kasi ako po, pinanganak po ako sa isang Christian home. No? So magmula pa lang nung bata ako, ay na ang kinagisnan ko ng paniniwala ay ang ating paniniwala. No? Nagdaan po ako ng Sunday school. No? Nagdaan po ako ng youth choir, ng teens choir, ng chancel choir. No? Yung po ang aking ministeryo. Mangangawit po ako noon. No? Ako po ay tinuro na auntie ko na mag-conduct ng choir. No? At ako po ay nag-iisang choir conductor. Yan po ang aking unang ministeryo. So para ako lumaki na protestante. Pero mga kapatid, hindi ako lumaki na Kristiyano. Natutunan ko po sa bandang huli, mabuti na lamang matapat ang aking ama sa kanyang pananalangin sa akin. At kanyang ipinanalangin na sana magising ako sa katotohanan. Sapagkat rebelde po ako noon. Lahat na lang nag-aalma ako. No? Pagka may ginawa ang gobyerno, mali yan. Pagka may ginawa si Marcos, mali yan. Yung pong matandang Marcos, hindi yung bata. No? Ganun na po ako katanda. No? So dahil po sa aking rebellious character, kahit po ang aking kinagis ng relihiyon ay ako'y naging rebelde sa kanya. Pero hindi si Pablo. Si Pablo ay naging tapat na Hudyo. Tapat sa lahat ng kanilang paniniwala. At kahit na siya ay nasa ilalim ng batas o tapat na Hudyo, ay nakibagay siya sa mga Hintil upang sila ay maabot ng Ebanghelyo. Kaya sabi niya, become as I am, for I also have become as you are. Sa Philippians chapter 3 verses 3 to 9, makikita natin ang testimonyo ni Pablo. Sabi niya, for we are the circumcision. Tayo ng mga Kristiyano, tayo ang tunay na pananampalataya, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Hindi tayo umaasa sa mabubuting gawa para tayo maligtas. Though I myself, sabi niya, so binalikan niya ang kanyang pinanggalingan. Kahit na siya ay ligtas na, binalikan niya ang kanyang pinanggalingan. Ang sabi niya, though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. No? Para siyang yung batang maliit na sinabi niya, wala ka sa lolo ko. No? So kanyang ipinagmayabang ang kanyang pagiging Hudyo. No?
circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee. Pharisee po siya. Mahigpit pong kanyang pagsunod sa kautusan ni Moises. As to zeal, a persecutor of the church. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang pagiging Hudyo, iniisip niya na threat o banta ang Kristyanismo. Datapwat kanyang hinanap, inaresto at pinapatay, pinakulong ang lahat ng sumusunod sa bagong pananampalataya na ito. As to zeal, persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Blameless po siya. Hindi niyo siya mapupulaan. But, sabi niya, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss. Lahat ng kanyang pagiging Hudyo, lahat ng kanyang pagiging Pariseo, lahat ng kanyang masidhing pagsunod sa kautusan ni Moises, I count them all as a loss, sabi niya. Compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, basura, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Yan po ang testimonyo ni Pablo. Ako'y Hudyo. Ako'y Hudyong-Hudyo, sabi niya. Ngunit ako'y nakibagay sa inyo ng mga hentil. Kasi wika nga niya, sinulat niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20. To the Jews, sabi niya, I became as a Jew in order to win Jews. Kaya sa lahat ng pinuntahan niyang mga city, kung babasahin niyo po ang first, second, and third missionary journey, ang lahat ng pinuntahan niyang city, whether ito ay Pisidia de Antioch, whether ito ay Paphos, whether ito ay Iconium, Lystra, Derbe, lahat po ng mga cities na yan, ang una niyang pinuntahan ay sinagoga. Sapagkat naroon ang mga Hudyo. So sabi niya, to the Jews, I have become a Jew in order to win Jews. To those under the law, mga hentil yun, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, mga hentil, I became as one outside the law. Yung mga taga-Galatians ay mga hentil. Not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. Ganyan po ang puso nitong apostol na ito. Siya ay nag-aapoy sa isang pagnanasa, mithiin niya na maligtas ang mas marami. At kanyang inabot ang lahat ng kanyang maaabot. Sabi niya, I have become all things to all people, that by all means I might save some. Kasama na doon yung mga nasa Galatia na kanyang pinuntahan sa kanyang first missionary journey na naging malapit na sa kanyang puso. Kasi ito yung first missionary journey niya. Ito yung mga unang mga harvest ng kanyang ministeryo, lalo na sa Southern Galatia. Pinaalala niya sa kanila ang kanilang mainit na pagtanggap sa kanya kahit na may karamdaman siya. It was because of a bodily ailment, sabi niya. Kaya siya naroon, because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. So siguro wala sa plano nila ni Barnabas na magpunta dito sa mga lugar na ito. Sila ay nagpunta sa Pisidia, nagdaan po sila ng Perga, ng Pamphylia. Yung pong area po na yon ay Caucasus Mountain Range po ngayon. Marami pong lamok, maraming insekto, maraming sakit, no? At talamak ang malaria. At ang isang side effect ng malaria na nung panahon nila na yon ay nagkakaroon ng pamamaga
at sugat ang kanilang mga mata. Marahil ganun po ang kanyang naging sakit, no? Pero sabi niya, and though my condition was a trial to you, ibig sabihin, naging parang pabigat yung kanyang sakit sa kanila. Sapagkat siguro, yung kanyang mga mata, hindi siya masyadong makakita, kailangan niya ng taga-akay, o di kaya yung kanyang itsura ay hindi ganun kaganda, siguro namamaga ang kanyang mga mata, nagmumuta, nagtutubig, hindi natin alam kung ano tong sakit na ito. Wala namang shades nun. No? Hindi siya pwedeng mag-sunglasses para takpan ang kanyang mga mata. Datapwat siya ay naging pagsubok sa kanila. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. Hindi niyo ako tinalikuran, tinanggap niyo ako. So itong kanilang pinagsamahan, ipinapamukha niya sa kanila na meron silang pinagsamahan. Marahil nga ay sa mata ang kanyang sakit, sapagkat dito po sa latter part ng Galatians, sa chapter 6, verse 11, ang sabi niya doon, see with what large letters I am writing to you with my own hand. No? Ang tanging dahilan para mag-large letters ka ay kung hindi ka makakita ng malinaw. No? Para ngayon, ang aking pong computer, ang font niya po ay 18. No? Kung ito po ay 12, hindi ko po mababasa to. Parang ayoko pong magsalamin, dala ko yung salamin. Merong pong nagsabi sa akin na, pag nakasalamin kayo, pastor, parang mukha kayong mabagsik. No? Sabi ko, wala nang ibabagong mukha ko, no? Kahit natanggalin ko pa ang mukha ko, ganyan na ang mukha ko. Pero, siya, siguro nakakadiri yung kanyang itsura. Siguro talagang nakakahawa, pati siguro ang kanyang sakit sa mata. Kaya nung sinulat niya ang 2 Corinthians, sabi niya sa chapter 12, verse 7, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Kahit na raw paulit-ulit niyang idalangin sa Panginoon, please heal me, Lord. Alisin mo ang sakit kong ito. Alisin mo ang thorn in the flesh na ito. Hindi sinagot ang kanyang dalangin. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Ipinakita ng Diyos ang pagkilos ng Espiritu sa kanilang mga hintil. Nung una siyang nagpunta ron, kung paano nila tinanggap ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi niya, but you received me as an angel of God. Angelos. Ang angel po. Ang angel po, hindi po yung ethereal being na nakikita natin sa mga pelikula, no? Ang angel po ay messenger. Angelos is messenger. Receive me as a messenger of God, as Christ Jesus. Kung paano nyo tinanggap si Kristo Jesus. Ang sabi nga ni Kristo Jesus, kung sino man ang tumanggap sa inyo, sila ay tumatanggap din sa akin ng ganun din paraan. So sabi niya, you receive me as an angel of God, as Christ Jesus. Makikita natin to sa history ng mga Galatian churches. Babasahin ko lang po ang ilang mga verses sa Acts chapter 13 at 14. Hindi ko po babasahin yung dalawang chapter. Huwag po kayong mag-alala, no? And after, sabi sa Acts 13:43, and after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. So yung mga nakapakinig ng gospel, na naniwala na sa gospel ng kaligtasan ng Diyos, naghatak na po sila. Napuno na po ang kanilang sinagoga. No? Tapos, sa verses 47 to 50, ang wika niya ay ganito, for so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Yun po ay isang prophecy mula sa book of Isaiah.
Kaya alam natin na sa Old Testament pa lang, ang plano ng Diyos ay paratingin sa buong mundo ang kanyang ebanghelyo. At inunan niya ang mga taga-Galatia. And when the Gentiles heard this, sabi niya sa verse 48 ng chapter 13. And when the Gentiles heard this, yung mga taga-Galatia ito, itong sinulatan niya, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed. Marami pong naniwala, marami pong lumapit. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. Sa chapter 14 po ng Acts, verses 21 to 22, sila po ay nasa Derbe, sa ibang city naman. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Sila ay tapat na finalo up yung mga churches na kanilang pinlant. Pagbalik nila mula sa Pisidia na Antioch, bumalik sila, binalikan nila lahat yung mga syudad kung saan sila ay nagplant ng church. Tapos bumalik sila sa kanilang home church. Sa Syrian Antioch, tumawid ulit sila ng dagat, bumalik sila ulit sa bandang Turkey yun, so north of Israel, Syrian Antioch. Pagbalik po nila doon, ang wika ng Acts 14:27, and when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So successful po yung kanyang missionary journey. Successful in the sense na kumilos ang Panginoon, kumilos ang banal na Espiritu, at itong mga hentil na ito na nasa Galatia ay tumanggap at naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Pero pagkatapos niyang makiusap, yun ang kanyang plea, I entreat you, sabi niya. Nakita naman yung paglamig ng kanilang kaugnayan kay Pablo. Ito ang kanyang parang hinaing, no? Verses 15 to 16. What then has become of your blessedness? Sa ating pong lingua franca, sa ating Tagalog na salita, anyari? Ano nangyari sa inyo? No? What happened? What then has become of your blessedness? For I testify to you that if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me. So, alam natin na yung sakit niya ay sa mata. Dahil ngayon, sinasabi niya, nung panahon na yon, napakainit ang pagtanggap niyo sa akin, naging napaka-close ko sa inyo, at dahil sa inyong pagmamahal sa akin, ay kulang na lang, ay kunin ninyo ang inyong mga sariling mata at ibigay sa akin. Have I then become your enemy by telling you the truth? Masakit, no? Mainit ang kanilang pakikitungo at malasakit dati kay Pablo. Kasi meron na silang blessedness, meron na silang blessing na natanggap. Yung blessing at pagpapala na nagmula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Itong blessing na ito ay dinescribe ni Pablo sa Romans chapter 4, verses 6 to 9. Just as David also speaks of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. So yung pagpapala ay napupunta doon sa mga taong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. Yun po ay quotation sa Psalm 32 na si David po ang sumulat. Sabi niya, is this blessing then only for the circumcised? Ito ba ay para sa Hudyo lang? Or also for the uncircumcised, mga hentil? For we say that faith was counted to Abraham as righteousness.
Hindi ba, dito sa letter din na ito, sinabi niya sa kanila, kasama namin kayo, kayo ay mga anak din ni Abraham. Kayo ay kasama sa pamilya ng Diyos, sapagkat tinanggap ninyo ang aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pagsunod sa kautusan. Yan ang kanilang niyakap na pananampalataya. Pero sabi niya, what then has become of your blessedness? Dati gusto niyo ibigay yung mata niyo para sa mata ko eh. Pero ngayon, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nanlalamig? So, alam natin na meron siyang constant na communication sa churches na ito. Pero nabalitaan na niya na sila ay parang nadadala ng mga Judaizers. Parang naniniwala sila muli na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng pagsunod sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Nabalitaan na niya yon. So siguro yung mga sulat niya na hindi naman preserve ng Panginoon, siguro hindi tinutugon. Nanlamig sila kay Pablo. Malamig na ang naging kaugnayan nila kay Pablo dahil marahil sa kanyang pagsabi ng katotohanan sa kanila. Have I then become your enemy by telling you the truth? Mga kapatid, kung minsan, ang katotohanan ay masakit. No? Kaya kung minsan, hindi lang kung minsan siguro, baka madalas. Sa aming pagtuturo ng Biblia, dahil galing sa Biblia at tiyak namin na ito ang katotohanan ng Diyos. Kung minsan, meron kaming nabibitawan dito na galing sa Biblia na masakit sa iba sa atin. Sa ating pong church, ang isa sa aking mga duties bilang pastor at head ng disciple-making ministries ay ang mag-supervise ng mga kaso ng mga dinidisiplina ng church. Ang church po natin nagpa-practice ng church discipline. No? Kapag meron pong sumasaway, nalalayo ng landas sa atin pong kalagitnaan, in-encourage namin ang mga growth group leaders, sa mga growth groups na paalalahanan ng kanilang mga kasama. Baka hindi na kayo nagbabasa ng Biblia, baka kayo hindi na nagpe-pray, baka kayo hindi na namin nakakasama sa worship, sa fellowship. Anong nangyayari sa inyo? Nangyayari po yan sa ating growth groups. Ang ating po mga growth group leaders ay ine-encourage natin na sila ay magpaalala sa ating mga kasama sa pamamagitan ng growth group. Paminsan-minsan, may mga discipline cases na nakakarating hanggang sa mga elders at mga pastor. Ang isa ko pong assignment, kapag meron pong dinidisiplina, ako po ang parang nagsusupervise. Ako nagbabantay. Mga binibigyan namin ng counseling, ng counselors, kinakamusta ko po kung ano na ang kanilang progress. No? Salamat naman sa Panginoon, marami tayong dinidisiplina sa church, no? Na nanumbalik na. No? At naging tapat na muli sa kanilang paglilingkod. No? Mga kapatid, isa po ako doon. Isa po ako doon sa mga dinisiplina ng church. Ngunit sa awa ng Diyos, nandito pa ako. No? Ibinalak nila ako, pinabayaan nila ako mag-preach muli. Bagaman hindi na ako qualified dahil sa aking ginawa, ako ay pinakitaan ng kahabagan ng ating mga kasama. Yung pong relationship natin sa church ay ganito kalalim. Sapagkat ang nagbabind po sa atin ay ang ating pagmamahal kay Kristo Jesus. Kapag merong part ng katawan na sumasakit, kumikirot, nararamdaman dapat ng buong katawan. At kaya tayo laging nananalangin. Kasama yung mga nanghihina. Kasama yung mga nadadapa. Kasama yung mga natitisod. Ang ating panalangin na sila ay manumbalik sa kanilang dating kalusugang espiritual. Pero ang kailangan po dyan palagi ay ang katotohanan. Ang katotohanan na kung minsan po ay masakit. Ang sabi sa Ephesians 4:15,
Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Truth hurts. True love hurts. No? Love hurts. Hindi po yung kanta nung 1980s, no? Baka yun po ang naiisip nyo, yung kanta na yun, no? Alisin nyo sa pag-iisip nyo yun. No? Pero true love, ang totoong pag-ibig, ay nagsasabi ng totoo. Kung malapit nang tumalon sa bangin ang inyong minamahal na kapatid sa pananampalataya, malapit nang sirain ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagkakasala, hindi nyo ba sasabihin ng totoo? Kung sila ay mahal ninyo, sasabihin ninyo ang totoo. Marami sa inyong mga pastor ay kuminsan kailangan magsabi ng masakit sa inyo. Sa pamamagitan siguro ng aming pagtuturo o sa aming pagka-counsel. Huwag niyo pong masamain yun. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Bilang mga pastor. Kayo po ang mga alaga namin. Ganun po ang puso ni Pablo. Kaya mararamdaman ninyo ang sakit, ang pait ng kanyang puso sa paglamig ng kanilang kaugnayan sa kanya. Sa huli, ang sabi niya sa verses 17 to 20, ito ang paglitaw ng tunay nilang kaaway. Hindi si Pablo ang kaaway nila, iba ang tunay nilang kaaway. Una, verse 17, they make much of you, but for no good purpose. Kayo ay itinataas nila. Ano ba ang maganda doon? Binibilog ang inyong ulo. Pinalalaki ang inyong ulo. No? They are flattering you. No? They make much of you. Bakit? So that you make much of them. Para kayong maging mutual admiration society. No? Bibilugin ko ang ulo mo, bilugin mo rin ang ulo ko. Di ba? Hoy, ang gwapo mo naman ngayon. Ay, noong pastor, kayo din ang gwapo nyo ngayon. No? Wala nang ganong bilugan. No? Pag kami nagsabi sa inyo na ang gandang lalaki nyo, pastor, no? Alam nyo, ang mga sinungaling ay mapupunta sa impyerno. No? So, ganun po ang ginagawa ng mga tunay nilang kaaway. Ang motibo po nila ay hindi tama. Merong building up, sabi sa verse 18, it is always good to be made much of for a good purpose. No? Ganun ang ginagawa ni Pablo sa kanila. Itinataas ni Pablo sila upang sila ay maging katulad ni Kristo Jesus. Yun ay good purpose. Hindi katulad ng mga tunay na kalaban nila. Sino kaya yung they? They make much of you. Yung they po ay nasa Galatians 1:6. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you. Yung they po ay yung some. Sa Galatians 1:7, yung mga Judaizers. Ano ginagawa nila? Chapter 6, verse 12. It is those who want to make a good showing in the flesh. Yung mga gustong parang sila sikat habang sila ay nabubuhay pa, habang sila ay nasa lupa, when they are in the flesh. It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. Itong mga Judaizer na ito, maaaring takot na sila ay ma-persecute at gusto nilang makisama sa mga Hudyo na sumusunod pa rin sa kautusan ni Moises. Pero ang sabi ni Pablo, they are not making much of you and they are making much of you for no good purpose. Mapanganib ang kanilang pakay. They want to shut you out, sabi niya. Gusto nila na ihiwalay kayo sa tunay na kaligtasan. Gusto nila na isarado ang pintuan ng kaligtasan sa inyo. At kayo ay malagmak ulit o maalipin ulit sa pagsunod sa kautusan. Ito ang warning niya sa mga elders sa Acts chapter 20, verses 28 to 30. Siya ay paalis
babalik na po siya sa Jerusalem. Siya po ay nasa port of Miletus. Pinatawag niya ang elders ng Ephesian Church. So ang kausap niya ay mga elders, mga pastor. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, sabi niya, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Ganyan po ang duty ng inyong mga pastor. Ang aming pong accountability sa Diyos ay para sa inyong mga kaluluwa. Kaya kung minsan nakakapagsalita kami ng masakit na galing sa salita ng Diyos, hindi namin binibilog ang mga ulo ninyo, ipinapakita namin ang katotohanan ng Scripture sa inyo. Hindi kami nagbibigay lang ng mga life lessons, life hacks. Hindi namin kayo dinadala dito para kayo ay magkaroon ng peace of mind o di kaya kayo ay ma-fulfill sa inyong personal fulfillment. Hindi po yan ang pakay namin. Ang pakay namin ay kayo'y maligtas. Makarinig ng tunay na ebanghelyo. Makarinig ng tunay na salita ng Diyos na walang halong kahit na anong opinyon, kundi tunay na salita niya. Sabi ni Pablo, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. Pag ako'y namatay na, alam ko na maraming mga lobo, yun po ang Tagalog ng wolf, no? Hindi balloon, no? Lobo po, no? Maraming mga lobo ang papasok sa inyo, not sparing the flock. No, lalamunin ang inyong mga inaalagaan. And from among your own selves, mga kasama nila sa ministeryo, mga kasama nilang pastor, from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Yan po ang kanyang greatest fear. At yun po ay nangyayari na sa Galatia. Kaya siya ay so concerned na. Siya ay talagang parang sumasakit na ang kanyang dibdib. Sapagkat mga kapatid, masakit ang tunay na malasakit. Masakit ang tunay na malasakit. Mga kapatid, ako po ay naging pastor 1988. Hindi pa po pinapanganak ang mga iba sa inyo. No? Wala pa po akong puting buhok. Hindi pa po ako ganito kataba. No? 1988 po, no, ako ay ordained na elder. Bago po ako nagpastor, lumapit po ako sa aking tatay. Ang tatay ko po ay pastor. No? Sabi ko, Dad, malapit na matapos ang service ko sa DTI. Ako po yung nagtatrabaho sa gobyerno noon. Gusto ko sanang mag-aral sa seminary kasi gusto kong maging pastor. Gusto kong hingin ang iyong blessing. Sabi niya, no. Sabi niya sa akin, no. Bakit ka magpapastor? Hindi ka bagay magpastor. Yabang-yabang mo eh. Paano ka magiging pastor? Sabi niya. Talaga bang yan ang gusto mong gawin? Yes, Dad. Sabi ko. Palagay ko hindi totoo yan. No? Manalangin ka muna. Pag-isipan mo. Kasi napakahirap maging pastor. Pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Pero pinakamasaya, sabi niya. Pero kung meron kang pwedeng gawin, bukod sa pagpapastor, yun ang gawin mo. Huwag ka magpastor. Napaka-encouraging na aking tatay. Siya po ay nagpastor. In-encourage siya ng aking lolo na siyang pastor din. Pero ganun din ang sinabi ng lolo ko sa kanya. Kaya siguro gumaganti lang siya sa akin. Pagkatapos ng 1 taon, lumapit ako sa kanya ulit, Dad, gusto ko talagang maging pastor. Hindi ko maisip ang buhay ko na hindi ako pastor. Kaya nung natigil ng bahagya ang aking pagpapastor, yun ang pinakamalungkot na panahon sa aking buhay. Sapagkat alam ko na wala akong dapat gawin sa buhay na ito kundi maging pastor at mag-alaga ng mga naliligaw na tupa. Mga kapatid, ganun po, and so much more.
ang sakit ng malasakit ni Pablo. Sabi niya, my little children, yung pong salita sa Griego ng child ay teknon, meron pong diminutive po yun na parang sweet, no? My little children, yung po ang ginamit niyang salita. Sabi niya sa 1 Corinthians 4:14, I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. My teknion, sabi niya. Ganun din po ang sabi ni Apostle John sa 2 John chapter 1 verse 4, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth. Kaligayahan po namin mga pastor kapag nakikita namin kayong nagmamature in the faith. Yun po ang aming kaligayahan. Sa Galatians 2:20, ito po ang aming goal. Yung sinabi niya, I am again in anguish of childbirth. Sabi niya, sa verse 19, I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Ano ibig sabihin nun? Yung sinabi niya sa chapter 2, verse 20, ang sabi niya doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yung po ang gusto niya mangyari sa bawat isang taga-Galatia. Yung po ang gusto namin mangyari sa bawat isa sa inyo na nagsisimba dito sa GCF. Yung po ang aming objective. At kung minsan po, masakit po ang malasakit. Until Christ is formed in you, wika niya. I wish I could be present with you now and change my tone. Ayoko ng ganitong galit. Sana face-to-face tayo. No, ayoko na ng online. No. Sana face-to-face tayo. For I am perplexed about you. Ano nangyari sa inyo? Mga kapatid, kung minsan meron tayong mapapag-aralang masakit mula sa salita ng Diyos, ang pakay namin ay hindi saktan kayo. Wala pong pastor na yung tunay na pastor na yun ang pakay. Nasaktan kayo, kundi maibigay ang katotohanan sa inyo. Mahalaga na ipaalala natin sa isa't isa ang katotohanan. Na may tunay na pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating paglago sa pananampalataya. Ang ating layunin ay sumunod kay Kristo at maging kawangis niya sa huli. Ang sabi ni Pablo sa Romans 8:28-30, and we know, favorite verse po ng maraming sa inyo to, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yan po ang ating goal. Maging katulad at kawangis ni Kristo Jesus. In order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Glorified. Sa langit na po yun. Pero sinulat niya ito 2,000 years ago, ang kanyang verb tense ay past tense. Past tense po. Tayo po ay glorified na kung tayo ay mananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, pakinggan po natin ang sigaw ng puso ng isang tunay na pastor, si Apostol Pablo. Tularan natin ang kanyang malasakit para sa kanyang kapwa Kristiyano. At sana sa ating church, bilang mga magkakasama sa kapatirang ito, sundin natin ang kanyang mabuting halimbawa. Kasi siya ay sumunod lang sa halimbawa ng Kristo Jesus. Kaya tayo naman ay sumunod sa kanyang halimbawa. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga turo sa amin sa hapong ito. Nawa ang inyong katotohanan ay malalim ay tanggapin namin ng malalim sa aming puso't isipan. At ito ay manuot, O Diyos, sa aming kaluluwa.
upang ito ay aming maipamuhay sa araw-araw para sa inyong kagalakan at sa inyong kaluwalhatian. At ngayon tanggapin ninyo ang pagmamahal ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang dakilang kagandahang loob ni Kristo Jesus na bugtong na anak niya, at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.